Hello and welcome sa panibago nating series para sa Education Time. At dito, pag-usapan natin ang ESP 8. Tara, ating dito pag-usapan. Naranasan mo na bang maging sobrang saya dahil sa may magandang balita kang tinanggap? O kaya naman ay makaramdam ng matinding kalungkutan, galit o takot dahil sa isang pangyayari? Bahagi ito ng ating mga emosyon yan. Bilang tao, normal lang na tayo makaranas ng iba't ibang damdamin araw-araw. Pero paano natin makikilala at mapamamahalaan ito ng maayos? Pag-usapan natin yan. Yung tinatawag na kamalayan o awareness sa ating mga emosyon at kung paano ito nakatutulong sa ating sarili at sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Isipin po natin ng isang mag-aaral na nakatanggap ng low grades sa exam. Malamang makakaramdam siya ng pagkadismaya o galit. Kung hindi niya maunawaan ang kanyang nararamdaman, then maaari siyang makagawa ng padalos-dalos na pasya. Tulad ng nangyayari ito sa mga school scenario, like sasagot-sagutin ng pabalang yung teacher niya o sisisihin niya yung iba. Pero kung alam niya kung ano ang kanyang nararamdaman at bakit niya ito nararamdaman, mas magiging maingat siya sa kanyang kilos at syempre, desisyon. Yan ang meaning ng self-awareness o kamalayan sa sarili. Ito yung kakayahang kilalanin at unawain ang ating mga damdamin, pag-iisip, kilos at maging ang mga reaksyon ng ating katawan. Kapag alam natin kung ano ang ating nararamdaman, mas naunawaan natin ang ating sarili. You see, maraming paraan upang mapalawak ang ating kamalayan sa sarili. Maaari tayong magsagawa ng tinatawag na reflection o pagninilay-nilay sa sarili. We can write a journal, susuriin ang ating mga kalakasan at kahinaan, at pagmasdan ng ating mga kilos at reaction sa iba't ibang situations. Because of this, mas nakikilala natin kung sino tayo at kung paano tayo tutugon sa mga hamon sa buhay. At mahalaga rin maunawaan natin ang apat na bahagi ng emotional intelligence. Number 1, kamalayan sa sarili. Ito yung kakayahang kikilalanin ang sariling damdamin at ugali. Pangalawa, pamamahala sa sarili. Tinutukoy rito yung kakayahang kontrolin at gabayan ang ating emosyon upang hindi tayo maging alipin ng ating feelings. Pangatlo, kamalayan sa lipunan, kung saan natutunan nating unawain ang damdamin at kalagayan ng isang tao, ng ibang tao, at panghuli yung pang-apat, pamamahala sa relasyon. Ito yung tumutulong sa atin upang mapanatili ang mabuting pakikipagkapwa sa pamamagitan ng respeto, pangunawa, at maayos na komunikasyon. Pagtaglay natin ang mga kasanayang ito, nagiging mas maingat tayo sa ating mga salita at kilos. Hindi tayo basta-basta nagpapadala sa galit o lungkot. Sa halip, natututo tayong mag-isip muna bago kumilos. Yan yung maingat na paghusga o yes, yung word na prudence. Halimbawa, kung may kaibigan kang nakapagsalita ng masakit laban sa'yo, maaari kang magalit. Pero imbes na gumanti, maaari mong tanungin ang iyong sarili, bakit ako nasaktan? Anong pinakamabuting paraan upang harapin ang situation na ito? Sa ganitong paraan kasi, nagagamit mo ang iyong emosyon hindi bilang hadlang, kundi bilang gabay sa paggawa ng tamang pagpapasya. Pagkatandaan natin, mga mag-aaral, ang emosyon ay hindi kaaway. Ang galit, kalungkutan, saya, at takot, may kani-kanyang layunin yan eh. May kani-kanyang purpose. Ang mga ito ay nagsisilbing mensahe upang mas maunawaan natin ang ating sarili at ang ating sitwasyon. At kapag natutunan nating pakinggan at unawain ang mga mensahe ito, nagiging mas matatag tayo bilang tao. Pagkatandaan, mga mag-aaral, ang pagkakaroon ng kamalayan o awareness sa ating mga emosyon ay hindi lamang para sa ating sarili. Para rin ito
Ito rin ay mahalaga, kumbaga, upang makabuo tayo ng mas mabuting ugnayan sa ating family, mga kaibigan, mga classmates at community. Ang taong marunong kumilala at mamahalag ng kanyang emosyon, mas naging responsable, maunawain at maingat sa kanyang mga desisyon. Kaya sa bawat pagkakataong makadarama ka ng matinding emosyon, stop muna. Kilalanin ang nararamdaman mo and ask yourself, ano ang pinakamainam na gawin? Sapagkat ang tunay na karunungan ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano ka katalino, kundi sa kakayahang pamahalaan ng ating damdamin ng may pag-iingat at pagmamahal sa kapwa. Tandaan, ang taong may kamalayan sa kanyang emosyon, mas may kakayahang mamuhay ng may karunungan, makipagkapwa ng may paggalang at humarap sa buhay ng may katatagan. Magandang araw mga mag-aaral ng grade 8. Nawa, ito po'y makatulong sa inyo sa inyong aralin.